Bayan, magandang umaga. Muli po ang Kuya Ed magbibigay ng paalala. US and Philippine troops begin 2-week balikatan exercise here in Mindanao. That is not true. Base sa tunay na kalkulasyon sa sitwasyon at mga pangyayari ngayon, bayan, ginagawa tayo ng mga putang inang itong tanga at mga gago. Saan kayo magkakaroon ng balikatang exercise in a period of time na meron digmaan sa Middle East? Merong engagement sa Middle East. At ang principal ng engagement sa Middle East ay ang putang ilang United States of Goddamn America. At ngayon nandito sila sa Pilipinas o nandito sila sa mga piling area ng Pilipinas. Ito, tandaan ninyo, sa mga putang ina nyong mga Amerikano na kayo ang pasimuno ng gulo. At gago naman ang ating gobyerno upang tignan ang pagpatol at pang-uuto ng Amerika dahil nakasadlak sila sa isang partisipasyon na sila ang dapat makulong sa kanilang involvement sa drugs at pagkamatay ni Tantoco sa LA. Ngayon, nagpapatunay kayo ng inyong mga katarantaduan. Sa palagay ninyo, madali nyo lang mauto at maloko ang taong bayan sa likod na nagwewelga mismo ang 82% ng Pilipino sa National Capital Region upang ipadama at ipakita ang napakalaking suporta sa 18 Marines na nagsasabi ng totoo. Ito ang mahirap sa inyo, mga putang ina nyo. Hindi ninyo mahal ang katahimikan at ang kapayapaan ng bansa. Alinsunod at sunod-sunuran kayo. Sa kahit anong programang ipinakikita ninyo ay hindi magbibenepisyo ang bansa. Instead na pakinggan ninyo ang hinahing namin since 2022, 23, 24, 25 and 26, almost 4 na taon na alin i-develop ang natural resources. Sa ngayon, ang sinasabi naming i-develop ang natural resources na yan ang siyang pangunahing pangangailangan ng ating bansa. Mga putang ina nyo, mga gago kayo, putang ina nyong administrasyon na ito. Dapat talaga sa inyo pinapatay na. Mga putang ina nyo, alam nyo ba ang amba ng gera na gusto ninyong mangyari? Ilang history na isinaalang-alang o isinalang ng Amerika na mapatay ang mga Pilipino. Ilang history na meron ang pagpapatibay na ang Amerika ay maraming pinatay na Pilipino sa magkakaibang digmaan, pero tanga pa rin tayo. Dahil sa paniniwala nyo, putang ina nyo, Bongbong Marcos, na kaibigan ng Pilipinas ang Amerika. Gago! Hindi magiging kaibigan ng Amerika ang Pilipinas. Dahil lamang sa natural resources. Ano ang figurang ito? Naiintindihan nyo ba ang figurang ito? Ano ang paghahanda meron? Tinutukoy ang bagay na ito? Ito ang sinasabi namin na pangungunahan ng Amerika ang tinatawag natin proxy war sa kaparaanan ng putang ina ninyo na balikatang exercise. Hindi talaga nag-iisip. Nag-aantay pa tayo, putang ina niya. Bakit hindi nilang tayo mag-umpisa ng gulo? Total, wala naman kayong pag-iisip na mapayapa ang dapat gawin. Wala rin kayong pag-iisip upang pakinabangan ang likas na yaman. Ang gusto ninyo, putang ina nyo, akala ninyo. Sa Middle East nga, marami nang namatay na Delta Force. Nakaabot ba ang report? Walang inireport ang Amerika na malaki ang pagkatalo nila. Bilyon-bilyon ang pagkatalo nila sa Middle East. Ang inire-report lang ng mga bayarang international media ay kung papaano sila gumaganti.
pero ang mga namatay at na-destroy na ari-arian nila ay wala. Bayan, ang Kuya Ed po ay nananawagan sa inyo, sa atin lahat. Magpabaya pa tayo bukas at bukas sa pagising natin. Nga putang inang yan, may digmaan na tayo na ayaw daw natin kunyari sa ating kalooban. Alam nyo, kung hindi lang malalagay ang pangalan ni Kuya Ed, marami tayong masisingil dito ng mga Amerikano. Dahil sa sinauna pa, starting sa pagdating nila rito, marami na silang pinatay na Pilipino at ang sinasabi lang nila, America is friend of the Philippines. Putang inang yan, bakit hindi mamulat ang mata ng Pilipino, lalo na ang mga nanunungkulan na ni kailanman ay hindi magiging kaibigan ng Pilipinas ang Amerika. Ito po ay panawagan, putang ina, para naman malaman ninyo na ito po ay hindi isang balikatan. Ito po ay isang advantage position para po sa sinasabi natin proxy war. Huwag po kayong magpakatanga. Habang nagkakagulo ang taong bayan upang pabagsakin ang putang inang lupin ng ating bansa na si Bongbong Marcos, eto sila, nagga-grand position. Ang tanong, paano sila pupunta rito kung hindi sila aaprubahan ng Malacanang? So may alam ang putang inang presidente nating si Lupin Marcos tungkol dito. Dahil gustong humiwalay ng Mindanao sa Luzon at sa Bisaya, so dito sila magpoproposisyon ng defensive position para kung sakali ang unang masisira ang putang ina ang Mindanao. Kaya kung hindi kikilos ang aming mga brother na Muslim, kung hindi kikilos ang ilang pang mamamayan ng Mindanao sa pagtanggi, tayo ang unang-unang sisirain ng putang inang presidenteng si Lupin Marcos. Hanggang sa darating ang time, Pilipino sa kapwa Pilipino, magpapatayan. Tandaan ninyo.